Very special din ngayon ng ating araw. At very special ang ating bisita rin. Walang iba kundi si... Nako, sir! Pwede ba ikaw na lang pakilala? Para naman kompleto-kompleto ang mapakinggan namin. Okay lang ba? Okay, sige. Alright, let's get it on. Hello sa inyong, hello sa inyong lahat. And ayan, I'm Edmer Guanlao, a full-time filmmaker from Cinemere Films. So, yan yung video production ko, Cinemere Films. Gumagawa kami ng mga pelikula, may ikling pelikula, full-length film, and also digital contents, which is makikita nyo yun sa aming Facebook page, Cinemere Films, and also sa aming YouTube channel, Edmer Guanlao. And also, yun, kaya kami magkakilala ni Bro is because of gumagawa kami ng music video also. So, isa yan sa mga passion ko na bumuo ng music video and tumulong sa music industry also. So, kadikit din kasi namin yung industriya na yan, yung industriya ng musika. So, yun yung ginagawa ko, and also I do freelance work for different productions then as director and also as cinematographer. So, yun lang po. All about filmmaking lahat. Filmmaking lahat, direct. Edmer Guanlao. So, sir, pwede ba dugtungan ulit? Pwede ba i-shoutout mo muna yung mga fans mo dyan, mga tropa mo sa film industry mo? Ayan, hello sa mga friends and also sa mga followers ng Cinemere Films and also friends ko din and family. Hello sa inyo. Ayun sir, umpisahan ko na. So, Direk Edmer, kaya nasa bahay ka, wala ka sa shooting. Yes. Ano ba si Sir Edmer pag nasa bahay lang? Actually, yung bahay namin is also our office, no? And tuloy-tuloy. Pag nasa bahay, full-time na tatay, and also nandito pa rin naman yung trabaho namin. So, hindi kami pumapasok ng ng company kasi kumbaga ever since work from home kami, isang kuha lang ng laptop, nagtatrabaho na kami. Isang kuha lang ng cellphone, ibig sabihin nagtatrabaho na rin kami. So mix yung mix yung trabaho. Pwede kaming magtrabaho anytime, pwede rin kaming magpahinga anytime. Pero mas madalas nagtatrabaho kasi maraming bayarin. Sama talaga sa yan, Direk. So sir, nabanggit pa naman yung film industry. So ano ba ang nagbigay ng inspirasyon sa iyo na pasukin mo yung world of films? Actually, bata pa lang ako kasi ang totoong pangarap ko talaga is mag-artista, no? Bata pa lang ako, pangarap ko na yan. So, ang ko is dream kong maging artista, maging action star dati nung bata ako, no? Tapos lumaon yung panahon and parang taga-probinsya kasi ako, so hindi na pursue, no? Tapos nung late na ako nakapasok sa industry ng showbiz and also ng filmmaking kasi nung 25 years old ako, pasampa na ako ng barko sa England, Netherlands, yan yung bansa na napuntahan ko. Nakapasok ako sa showbiz, nakapag-extra ako, and yun. So, dream ko din na maging seaman. Dream ko din talaga na maging steward sa barko. Mm-hmm. And nung bago ko sumampa, yun, nakapasok ako sa showbiz and parang fulfillment yun sa dream ko. Medyo nagulo na yung
desisyon ko sa buhay. No? Parang dati pangarap ko makapagbarko nung napasok sa showbiz, parang ultimate yung pala. Kumbaga, dream ko lang yung sa barko, pero ultimate dream ko talaga makapasok sa showbiz. Mm-hmm. So, nung pagbalik ko, galing barko, tinuloy-tuloy ko yung pag-extra, pag-acting sa TV, and also, ayun, nakita ko na yung proseso kung paano nila binubuo yung isang pelikula, yung mga teleserye, mga commercials, nakita ko kung paano nila binubuo. And mas nag-enjoy ako na nakikita yon. Parang mas nangibabaw yung curiosity ko sa pagbuo ng pelikula, more on sa pagiging aktor, parang gano'n. Wow. So yun, dun na simula. So lumalim pa pala yung ano mo, yung experience mo, yung nalalaman mo, na isang actor dyan sa pelikula, naging gusto mo pa talaga ikaw magdidirect, parang gano'n. Oo, parang film. Lumalim pa lalo. Oo, parang iba yung fulfillment na nakikita mo yung sarili mo na umaarte sa harapan ng camera. Pero iba rin yung fulfillment na ikaw yung mismo yung bumuo nung pelikula, parang gano'n. So, ngayon nga iniyayaya rin ako ng mga friends ko na filmmaker na umacting sa gawa. Hindi, sabi ko, ano na lang, kung gusto niyo, cinematographer or ano na lang, ganyan. So, more on sa pagbuo na talaga ng pelikula ko, nag-enjoy and mas doon na nakafocus yung passion ko. Ayun, Sir Edmer, nabanggit mo yung pagpasok mo sa pelikula. Umpisan ko lang. Paano mo na ipinasok yan? Saka nag-start na, mayroon bang isang station or isang pagganap sa station na nag-join ka? Oo. Actually, meron akong kababata sa probinsya namin. That time kasi, yun nga, sasampa na ako ng barko, nag-aayos na lang ako requirements, so nag-aantay na lang ako ng schedule ko para umalis, mag-abroad. No? And then, dahil wala nga akong trabaho that time, waiting ako sa pagsampa ko, and then nagyaya sa akin na taga-probinsya namin na, uy, nag-extra ako sa baka gusto mo sumama, ganyan. So, parang sa akin, uy, posible pala, parang ganon. Dati kasi parang imposible kasi wala akong connection wala akong kakilala. So, parang puro trabaho lang ako noon, hindi ko na iniisip yung showbiz. And then, yun, nung nagka-chance, yung isang sama sa akin na yun, nagtuloy-tuloy na. Hanggang sa may mga nakilala na ako, connections na. Iba-iba na yung nagawa ko. Commercials, pelikula, ganyan, nakakasama. Hindi naman bida, hindi naman din cast, pero nakakasama na. Kumbaga napasok naman. Ikaw ba direct naalala mo pa kung anong commercial na sinalihan mo? Unang ko, meron ako, may nakakatawa akong commercial na nasalihan. Kasi, di ba dati kalbo yung kalbo ko dati. Image mo. Oo. May nasamahan akong commercial ng bench kasama si Daniel Padilla. Wow. So, ang nun, commercial siya ng wax ng bench, hair wax ng bench. Tapos wala akong buhok. Nandun ako sa commercial. So parang nilagay na lang ako sa dulo. Akala nila yung gupit ko dati na naka-profile picture ko kasi noon, medyo mahaba pa yung buhok ko. Akala nila yung pa din. So, kinuha nila ako sa commercial ng bench ng hair wax ni Daniel Padilla. Tapos wala naman akong buhok. So, meron pa ako napanood na, kasi nag-research din ako Meron ako napanood na isang sinalihan mo ng look-alike contest. Yes. At actually, Derek Ramsey ba yun? Tama ba ako? Oo. Look-alike mo. Ayun. Pwede mo ba nag-ito, Derek? Oo. Yun, sumali ko sa Showtime ka-look-alike, no? Actually, bago ko pa lang sumampa, season 2 pa lang noon, bago ako sumampa ng barko, nag-audition na ako, pero hindi ako nakuha. Tapos, pagbalik ko, bago ako mag-audition doon, na-discover ako ng Kapuso Mo, Jessica Soho,
And then sila yung nag-feature sa akin na look-alike na ni Derek Ramsey. Tapos after that, nag-audition na ako ulit sa sa Showtime ka-look-alike. Yun. Nakapasok naman pero hindi pinalad. Pero nakadalawang naman ako hanggang wild card naman. So yun. Malaking part yun ng kumbaga kahit papaano kumbaga yun yung mga nagiging starter ng kwentuhan eh. Kasi na-expose ka dun eh. Yung na-expose ka, marami nakakita sa'yo. Mga producer doon, mga agents. So nagtuloy-tuloy na, ganun ba? Actually, nagiging advantage ko siya sa mga kumbaga, oy, kamukha mo sa mga auditions, ganyan. Uy, kamukha mo ganyan. Kamukha mo si Derek. Ganyan. So, parang nagiging advantage siya para lang, kumbaga, makatch ko yung attention ng mga tao. Like, kumbaga, yung mga taong katransact ko, parang gano'n. So, yun. Yun yung naitulong, no? So, ginamit mo yung advantage mo talaga. Like, malaking pasalamat ko rin kasi na-experience ko mag-mall show, mag-guest sa mga fiesta sa iba-ibang lugar, ganyan, mga guesting, oo. Parang na-feel kong artista. Parang feeling artista ako noong time na yun. Parang, at least, sabi ko nga na bucket list na-achieve yung mga ganung bagay, no? Siyempre, sir, meron na din naman yan, di ba? May talent fee yun, di ba? Huwag mo na sabihin kung Saka, yung experience na pinagkakaguluhan ka ng tao, yung kinakamayan ka, nagpapapicture sa'yo, sobrang fulfillment sa, kumbaga, dahil sa dream, parang gano'n. Pero nagkita na kayo ni Derek Ramsey talaga in person? Yes, ako sa kanya dati, nagdo-double ako sa kanya din dati. So, yun, sa TV5, nag-double ako sa kanya, saka yung actually yung anti-piracy niya, yung sa sinehan, yung tinapakan niya yung kamatis. So, yun. Ako yung double niya doon. And ako actually yung tumapak talaga sa kamatis doon. Yun yung isang doon. Yun yung unang beses ko siyang dinoble and unang beses din na nagkita kami. Wow. So, anong pakiramdam? Nakita mo yung ka-look-alike mo? Yung ka-look-alike mo? Sobrang kasi syempre, idol mo din yun. Kasi nga, yun. Oo. Sobrang nakakatuwa. Ayun, sir. So, medyo mag-jump tayo ng konti. Doon na tayo sa pag-direct mo ngayon, So, yung pag-direct mo ba, alam ko, mahirap pag-direct eh. Di ba? Na-experience yan na magkasama tayo. At nakita ko gaano kahaba ang pasensya mo. Kailan ba mahaba ang pasensya ng isang director? Kailangan mahaba ang pasensya and also kailangan mabilis magdesisyon, mabilis kumbaga kapag yun, isang qualification yun. So, kumbaga sabi nga nila na ang director nagdedesisyon ng ilang desisyon sa isang minuto, parang gano'n. Yun. So, talagang sa tingin mo direct nasa ilang percent ka na sa kabilisan mag-decision? Ilang percent? Sa tulong lang, hindi lang kasi ako yung nagdidesisyon. So, mabilis naman ako magdesisyon sa may plan A, plan B, plan C naman ako. And also, sobrang laking tulong kasi na nasa tamang team ka din. Siyempre, isa sila sa makakatulong sa'yo sa pag-decide mo kung kaya ng team or hindi. So, malaking tulong sa akin yung team ko sa Cinemer Film sa mga bagay-bagay na kumbaga kailangan pagdesisyonan agad. Ayun. So, ibig sabihin sa film industry na pinasukan mo, yung Cinemer na yan, ang ginawa mo mismo, kailangan well-craft at saka magagaling yung kasama mo. Kasi yung pag-decide, hindi na pala ikaw, buong team ang mag-decide, ganun ba? Actually, hindi sila, actually from nothing to one, parang 0 to 1, parang ganun yung mga teammates ko. Hindi talaga sila experience filmmaker nung kinuha ko sila. So, okay. Actually, sila yung mga kakilala ko lang. Kakilala ko. Tapos, like yung bayaw ko, kinuha ko as mga crew ko. And now, cinematographers na sila, director of photography na sila, light director na sila.
From 0 to 1 nga Okay. ano ko sa kanila. So parang tinuruan ko sila kung paano ko trumabaho, kung paano ko as a filmmaker pinapasa ko sa kanila, dinuduplicate ko sa kanila yung sarili ko para iisa kami ng galaw na kahit hindi kami kumbaga lahat kami from 0 to 1 kami lahat, iisa kami ng galaw. So para magkatinginan lang, alam mo na kaagad kung ano yung gagawin, alam mo na kaagad na kapag meron na kaagad napansin na hindi tama, alam na lahat ng buong team. So yun yung nakaka-proud sa team ko kasi yun. We are even ako, from 0 to 1 ako. Parang gano'n. Wow, sarap ng pakinggan nun. So ibig sabihin pala, Direk, ikaw ang nagbigay lahat ng input sa production mo. Ikaw nagbuo ng production mo. Ikaw nagbuo ng mga tropa mo, mga kasamahan mo para ma-develop sila sa kanilang craft. So maganda. Yes. Maganda. So lahat and also, sila mismo, inaaral din nila mismo. Lagi ko sinasabi sa kanila yon na hindi ko lahat may tuturo sa kanila pero pwede nilang aralin sa labas. Kumbaga, pwede silang magtrabaho sa labas and also pwede maraming tools yan para matuto. So, yun. Wow. So, Direk, pupunta na ako doon muna sa pinaka gusto kong itanong sa'yo. Ito yung music video. Ano ba yung diskarte mo dito sa pag-shoot sa kanila? Kasi halimbawa kami, di ba, nagbigay kami sa'yo ng ito, yung kanta namin. Paano ba yung diskartehan yan, yung paggawa noon? Actually, una kong tinatanong is yung kung ano ba yung nasa utak ng musician. Ano ba yung konseptong nasa isip nila kasi sila yung gumawa, kumbaga sila yung scriptwriter nung video. So una ko munang tinatanong is kung ano yung idea nila, and then from their idea open naman ako sa collaborations, ganyan. So nakikipag-collaborate ako sa idea nila and pinapasa ko yung kumbaga kung ano naman yung vision ko as a director or as a filmmaker. Kumbaga pinapasukan ko lang yun ng vision ko. And then from that, doon kami mag-work. Actually, yung sa inyo, wala nang meeting yun. Kumbaga, pumunta na lang tayo, tapos nagkita-kita. And then, syempre, inintindi ko rin yung music nyo, pinakinggan ko yung music nyo, ano ba yung feels, ano ba yung vibe, ano ba yung message, and yun. Doon ako nag base kung ano yung gagawin ko. So para mas madali. Wow. Kailangan kasi kumbaga iisa tayo ng pag-intindi doon sa ginagawa natin, or iisa yung mensahe na na-receive natin doon sa gagawin natin. Kasi kumbaga it's a collaboration between the musicians and also sa filmmaker. Yun, para siyempre yung output nun lalong gumanda. Kasi 'di ba, nag-uusap kung ano yung dapat gawin, pero yes, napakalaking tulong yun pag yung kaharap mo, hindi mo naman first time kaya na tayo first time na nagkita, tapos bigla na nagkasundo, 'di ba? Parang sarap na pakiramdam na wow, sarap kasama nito, 'di ba? Parang ganoon, nakilala mo kaagad kasi nagbibigay siya ng idea, mga ganoon. So parang willing sila na tanggapin yung idea mo at willing willing ka rin na ramdaman nila na tatanggapin mo yung idea nila. So yes, yung dapat give and take. It's always collaboration kasi iba-iba yung nakikita natin sa mga bagay-bagay, hindi tayo pare-parehas na nakikita, pero pag pinagsama-sama natin yan, mas maganda yung kalalabasan. Ayun, naintindihan ko na. Ito naman. So, nabanggit mo kanina, mayroon ka mga short films, di ba, na ginagawa, movie. So, sa pagpili ng cast, paano mo sila pinag-audition ba sila? O paano mo sila pinipili? Sa pagsusulat ko, kapag rush, like itong sinikwento, kasi hindi kami laging kumbaga may sistema na kami na mas mabilis kasi hindi pwedeng sobrang tatagal ng mga preparations, like kasi ang talagang preparation for a short film lang pinakamaikli na yung 1 month, ganyan.
Pero kasi for digital content namin, specifically sa Sinikwento, kung napapanood nyo sa page namin at sa YouTube channel namin, yung Sinikwento, sobrang ikli ng preparation noon. As in, wala na kaming pre-prod. Bumuo na lang kami ng bumuo na lang kami ng sistema kung paano namin mapapabilis yung mga bagay-bagay, yung mga trabaho namin. So, when it comes sa pagbuo ng cast, meron kasi itong regular cast doon sa Sinikwento, kung mapapansin nyo. May regular actors ako doon, which is kapag sinusulat ko yung script, naka-boses na sa kanila yon, naka-akma na yung role sa kanila. So, konting adjustment na lang ang gagawin nila when it comes sa character nila. So, ganon. Pero pag hindi kukunin outside yung mga actors and even sa mga ibang projects namin, actually, dumadaan talaga sa auditions. Kung hindi kaya namin ng face-to-face audition, pinagsisend namin ng videos, audition video. Importante rin kasi yun para makita namin kung paano kumilos, paano magsalita, kung akma ba sa kanya yung character. Yun. Or kung isesend na namin sa actor yung script and then kahit isang dialogue lang doon, papa-acting na namin sa kanya kung titingnan ko kung bagay siya sa role or fit siya sa role. Yun. Yung ba sa experience mo, Derek, nakapag-cast ka na ba ng medyo may pangalan na? Yun ba pinag-audition pa siya o hindi na? Before yung una kong pelikula, actually, yung mga child star yung mga kinuha ko, which is sila Nico Laurente, sila ng GMA7, also si Lenlen ng GMA7. So, dumaan pa rin naman sila sa audition yung time na yon. Kailangan din kasi syempre baka may mas fit pa dun sa role kapag inacting na nila mismo yung kumbaga yung pyesa or nakita mo na sila personally pag nagsalita sila or kumilos sila, yung kung kaya ba talaga nila yung character. So yung pag-audition pala ay isang paraan para makabuo ka ng magandang cast sa movie mo. Yes. So yan yung unang stage. So kapag nag-fail ka na, audition pa lang, nag-fail ka na, I mean, hindi tama yung mga nakuha mong cast, hindi akma sa character nila yung kumbaga hindi kayang i-portray yung character nila, dun nagsisimula yung problema sa production. Actually, pag maganda yung casting mo or na maayos yun na casting mo, magiging smooth yung flow ng production mo. Mas magiging mabilis yung shoot mo. Oh, wow. So, ito, sa mga characters na ba dyan, may mga pasaway din? Relate sa shooting? Anong ginagawa mo sa Meron naman. Pero, anong ginagawa mo? Minimal lang naman. Minimal lang. So, hindi naman masyado. Ano pa rin pasensya mo? Di ba kasi, meron naman. Nabanggit ko kasi na minsan naalala ko nung nag-usap tayo, na siyempre may budget yan, di ba? Tumatakbo yung oras, tumatakbo ang budget. Yes. So, and actually, sa production ko, isa ako sa nagpa-budget ng budget ng pelikula or ng video. So, kumbaga mag-fail ka lang ng isang araw, hindi mo matapos na isang araw, ang laking budget na ng idadagdag mo. So kailangan sobrang tutok ko sa breakdown ng script, sobrang tutok ko sa scheduling ng script kasi kailangan masunod talaga yung time frame or schedule na iaalat mo para dun sa shooting day. Kasi mag-fail ka lang times 2, yung budget mo na pang isang araw kung magta times 2, sobrang bigat na nun imbis na kumbaga kikitain mo na yun or may iba-budget mo na yun para sa next project, mahahatak pa. Nakain pa. So mahirap talaga pag i-direct, tingin mo? Mabigat. Mahirap siguro siya kung hindi mo siya passion, pero pag passion mo siya, kasi kahit anong bagay naman pag hindi mo passion, mahirap.
Pero once na passion mo talaga yung ginagawa mo, yung hirap kasi challenge, hindi siya hirap eh. Ano siya eh, challenge siya sa iyo eh. So kapag nag-challenge ka kasi, mas nag-enjoy ka, mas may mga nadidiscover kang bagay-bagay about do sa ginagawa mo, di ba? Yeah, agree ako dyan. Lumalawak yung kaisipan mo, yung diskarte mo. Yes. Parang Kapag ganun. ano ka, kapag nag-challenge ka, doon ka natutuwa. Kapag may hindi ka alam, tapos nalalaman mo, sobrang fulfilling kasi noon eh. So, maidagdag mo pa yung input na yon doon sa ginagawa mo mismo sa araw na yon, di ba? Tama? Yes. Minsan bigla na lang, ganito naisip mo, di ba? Gawin natin ganito. Oo. Ganyan. Oo. Yun, doon nag-ano eh. Kasi minsan hindi perfect kang ano eh. Kahit planuhin mo yung shooting day, hindi perfect ang ano eh, ang moments eh. So magkakaroon ng hindi akma doon sa pinlano nyo. Like yung location, hindi pala fit doon sa naiisip mo. Kumbaga, and also yung actors, ang daming bagay na kumbaga in that moment kailangan mong pagdesisyonan, kailangan mong ano kumbaga may mga changes ka talagang gagawin. Pero yung nabanggit mo yung location, yung ba ahead of time, tinitingnan nyo na kung saan kayo mag-shoot? Yes, oo. Isa yan sa mga ina-advance namin na i-check kasi nga kailangan makita na namin kung paano yung magiging galaw namin sa location, kung paano yung magiging framing namin, kung ano yung magiging itsura and also yung color palette, kung pasok ba sa color palette na kailangan namin yung location kasi sobrang kailangan doon pa lang sa mga simulang ginagawa mo, kung gusto mo maging maganda yung output mo, huwag ka lang tumingin sa editing, na kaya lahat sa editing. Kailangan step by step, lahat, simula, kailangan nagsisync lahat para maganda yung output. So nabanggit mong editing, ano? So gaano ba ka-importante yung editing na yan sa isang short film mo, sa isang music video mo? Matagal ba gawin yan? Yun ang medyo matagal din gawin, no? And yun yung hindi mga nakikita ng mga tao na proseso, no, na akala nila shooting lang talaga ang pinaka-importante sa paggawa ng pelikula, pero lahat yun eh, or pagbuo ng music video, lahat yun, pre-production, production, and post-production, sobrang same, ano yan. Minsan nga, yan yung nakakalimutan lagyan ng budget, yung editing, no? Pero isa yan sa pinaka-importante aspeto ng ano, kasi yan na yung output eh. So, yung editor kasi nagiging storyteller din kasi yan talaga eh. So, kung ano man yung ano, kumbaga, ginagawa ng paraan ng editor para mabuo pa rin yung kwento. It's a matter of ano din kasi yun, pacing ng mga clips, ganyan. Na kumbaga, doon sa pacing kasi ng clips, doon mo ididikta yung emotions ng ano eh, na gustong maramdaman ng tao. Bukod sa kumbaga nagsasalita, umaarte, hindi lang naman kasi yun yung nakakapagpadala ng emotion ng tao eh. Nasa magic din ng editing actually. Kasi ako, even director ako, nag-edit din ako, and I'm a cinematographer also. So nag-gets ko kung kumbaga, kaya nga minsan hindi ko pa mabitawan yung editing. Ako pa rin yung nag-edit ng short films ko and also music videos. Wow, multitasking. So, mapansin ko lang kung ikaw lahat, syempre yung budget, sa'yo din lahat, walang labas. Nakakapag-save ka, di ba? Oo. So, magandang diskarte yun. Pero pagod. So, pagod. Kailangan mo i-duplicate talaga yung sarili mo sa mga, kaya, yun yung ginagawa ko ngayon sa team ko. Kumbaga, kung ano lahat yung nalalaman ko, sinishare ko sa kanila para isa kami ng galaw, and yun, isa kami na nalalaman para isa kami ng output. Yun, ito, may tanong ulit kasi film yung nasa isip mo ngayon eh. Sino ba yung nagbigay ng influensya sa iyo para gumawa ng film? Actually, Filipino film, mahilig, nung bata kasi ito, mahilig ako manood ng mga Filipino films actually. Mga action, ganyan.
Pinoy films talaga. And also even now, hindi ko sobrang hilig manood ng kasi talagang nanonood ng pelikula, pero mahilig ako manood ng mga videos, mga kung ano-ano. So, yun, doon yung Filipino filmmaker doon yung nagbigay sa akin ng inspiration actually. Meron bang specific Kaya, na dyan? Si filmmaker. Si director ng Marosa. Sino to? Kalimutan mo na. Pero siya yung pinaka... maalala mo mamaya yan. Nagustuhan ko yung style niya ni Direk Brillante Mendoza. Si Brillante. Brillante. International yun, di ba? Gusto ko yung style niya, yung visuals niya, because dahil kumbaga nung pinapanood ko, personal ko yun, kumbaga as a viewer ng pelikula niya, para kanyang pinadala talaga sa kung ano yung nangyayari doon sa screen. So, ganung feeling. Kung may tension, nararamdaman mo talaga yung tension. And ganun yung gusto kong, ganun din yung, as a filmmaker, parang ganun din yung gusto kong mangyari sa mga audience ko while watching yung pelikulang ginawa ko. Parang ganun. So, si Direk, lagi ko yung, pag tinatanong ako, yan lagi yung sagot ko, Direk Brillante Mendoza. Brillante Mendoza, Ang alam ko, maraming award yan sa international eh. Di ba? Yes, oo. Ayun. Pero hindi ko pa siya na-meet. Hindi pa siya na-meet. So, Direk, sa tingin mo ngayon sa panahon na to, anong pinakamahirap na aspeto ng paggawa ng pelikula maliban sa budget? Sa panahon. Oo, sa panahon ngayon, sobrang laking epekto sa budget actually nang nangyayari. Kasi ngayon, kailangan mo na magpa-swab test, hindi ka basta-basta makakapag-shoot sa mga locations, di ba? Yung mga ano lang, pitik-pitik lang na shoot sa mga locations. Sobrang limited. Kailangan pag kunyari nag-series ka or gumawa ka ng pelikula, kailangan dati uuwi yung mga artista mo, ganyan-ganyan. Ngayon naka-lock in na. So sagot mo pa yung pag-stay nila sa hotel, sagot mo yung pagkain, even tapos na yung shoot, ganyan. And also yung mga swab test, mga ganyan. So sobrang laki ng kinakain na budget niya. So imagine magkano ang swab test, like 2 to 3 3,000. Kung ilang tao minimum minsan to 20 to 50 people sa shoot, no? So sobrang laki. Lahat na nito test. Tapos may nagpositive pa. Napasahod mo na lang yun sa tao or pang-budget sa masarap na pagkain na pupunta doon. Tingin mo ba magbabago pa yan after nito, pandemic? Siguro naman babalik. Siguro naman babalik pa sa normal. Pero yun. Actually kasi right now, like kami, nag-adjust kami, or ginagawa na naman namin dati, no? Yung mga digital contents. So, like ito, digital contents. So, hindi sobrang laki ang production ang kailangan para sa mga digital contents. So, kaya nag-shift din hindi kami nag-shift actually. Nandun na kami. So, pinagpatuloy lang namin, pinalaki lang namin yung ginagawa namin. Wow. Talagang malaki talaga impact ng pandemic. Sobra. Sobra talaga. So, pero hindi kasama dyan producer, di ba? Ano bang, malaki din ang role ng producer dyan kasi nabanggit mo budget. So, ikaw na rin ba nag-produce? Lahat na. Yung ginagawa namin yung sinikwento kasi, ako rin ang nagpo-produce doon. And also, kasi nga, yun, kumbaga content ng ng Cinemer Films. Bukod sa kaya ginawa namin yun is because dahil nga gusto namin gumawa ng pelikula. So kami instead of sa maghanap ng mga producers, no, na kumbaga magtitiwala sa amin, kami na ako and yung team ko na mismo nag-produce. Kumbaga
we have the resources din naman kasi. We have, meron kaming gamit, may camera kami, may ilaw, may editing equipments, lahat. Kumbaga, kompleto para makabuo ng pelikula. We also have friends na actors. So, kompleto lahat. Idea na lang talaga and yung konsepto na lang. And kayang-kaya nang gawin. So, kami na lang nag-produce. Yun. Yung palang sekreto. Ayun, Derek. So, sa ngayon ba, ano yung mga projects na ginagawa nyo ngayon sa Cinemer? We have outside projects with other productions. And also, yung personal project, I think, ng Cinemer Films is we are focusing on our own series, which is Cine Kwento Shorts. Yun yung pinaka-focus namin ngayon. We have weekly contents. Naglalabas kami as much as possible. Naglalabas kami ng two short films every week sa Cinemer Films Facebook page. Actually, nasa episode na kami, 19. Wow, we started that month of January this year. And ngayon, 19 episodes kami. So, 19 short films na yung nagagawa namin in a span of, I think, 4 months or 3 months. Wow. So, Direk, hindi ba namin makuha yung link mo sa Facebook mamaya at ipipaste din namin sa yes. Ito sa kwentuhan natin. Okay lang? Oo. Okay. Yes. Or search nyo rin Cinemer Films on Facebook. So, nandyan yung mga short films na gawa namin. We also uploading sa mga aspiring filmmakers. Yan, we are also uploading yung mga behind the scenes namin kung paano namin ginagawa yung mga pelikula namin. Alright, abangan namin yan. So sa Facebook lang ba? Kasi we have dati, Facebook. Meron din ako YouTube, personal YouTube ko, Edmer Guanlao. So search na lang din Edmer Guanlao on YouTube. Yun yung YouTube din ng Cinemer Films. Alright. Tatandaan namin yan, Derek. So naalala ko lang, Derek, kasi minsan nung nag-usap tayo, yung mga film yun na ginagawa ay gusto mong ipalabas sa mga school, di ba? Naalala ko yun. Yes. Yung meron akong pelikula which is intentional or talagang ang target is schools. So we have meron ako yung mga munting pag-asa na almost more than 50,000 students yung nakapanood sa mga malls, sa SM, sa lahat ng cinemas. So yun. Pero ngayon kasi walang school, so focus din talaga kami on digital contents. Okay. Oo. So Derek, bilang isang filmmaker, ano ba yung responsibilidad natin sa mga audience natin? Bilang isang filmmaker, kailangan mo siyempre yung mga nilalabas mong pelikula is most of it makatotohanan, and also may magiging impact kasi yan sa mga audience mo eh. It's either gayahin nila yung mga characters doon or parang ma-inspire sila sa mga storya na nandun. So kailangan sa pagbuo ng pelikula, kailangan kino-consider mo yon, yung magiging impact sa mga audience mo. So sobrang kailangan responsable ka sa pagbuo ng pelikula. And pero hindi naman lahat, kumbaga kahit anong gawin mong pagiging responsible or kahit anong gawin mo na magbigay ka ng lesson doon sa is depende pa rin sa pagtanggap ng audience mo yan eh. Kasi like dito sa ginagawa namin na Cine Kwento dito sa series namin, yun ang maganda sa digital eh, nakikita mo na kagad yung comment ng tao eh. So nakikita ko kahit minsan may mga iba yung nagiging message. Depende talaga sa pagtanggap ng tao. Iba yung nagiging mensahe sa kanila nung pelikula. Meron naman na nagigets sila kung ano yung message mo doon sa pelikula. So, kumbaga, sa atin pa lang, salain na natin kung ano yung magiging mas magandang impact sa mga tao. Yun ba yung pagsasala mo, Derek? May age bracket yun?
actually panglahatan panglahatan yung ano ko na kumbaga meron kaming target audience actually. Meron. So, okay. Meron kaming target audience na ito para sa mga ganitong karakter ng tao. Actually hindi siya edad depende sa kumbaga ito magugustuhan ng mga nasa music industries, ito ito patama to sa mga nasa ganitong industriya. Parang gano'n yung nagiging ano namin. Kumbaga, by industry or by group, parang gano'n. Yun. So, good to know, Direk. Akala ko sa It's Brack. Kasi minsan nakikita may rated R, rated 16, 14. Iba pa yun, ano? Oo. Okay. So, yun. Balikan natin yung pagdidirect mo. Sino bang pinaka-paborito mong director maliban pa kay Brillantes na narinig ko? Meron pa bang iba? Foreign naman. Foreign. Hindi. Nalimutan ko yung pangalan. Hindi. Actually, yun lang ang ano ko eh. So, yung mga inspirations ko kasi, kumbaga, gusto as much as possible parang ano, gusto ko maging, kung paano ko gusto magkwento, parang ganon. Yun yung nagiging ano ko. Siyempre, kung iba yon, kumbaga magsasabi ng kung sinong director na kilala, kumbaga gano'n. Ang ano kasi sa akin, parang may sarili akong way ng pagkwento. Parang gano'n yung nagiging ano ko na kumbaga as much as possible parang kung paano ako magkwento as tao, ganun ko inaano yung pelikula ko, kumbaga parang gano'n. So parang pagkaintindi ko, gusto mo magkaroon ng trademark. Ito si Edmer, ganito siya. Pag nakita mong pelikula, gawa ni Edmer yan. Parang yun ang gusto mong iparating sa amin. Tama ba? Hindi ko naman pinipilit yung yung trademark kasi kumbaga ang paggawa naman ng pelikula or kahit ano naman is nagawa na naman ng lahat, di ba? Kahit naman sa music industry, lahat naman nagawa na ng lahat eh. Kumbaga tayo, yung mga sumunod na generation, kumbaga tinatry lang natin na gawin kung ano yung nasa utak natin, di ba? Kasi kung sasabihin natin, ito yung style ko, siguradong may kukontra dyan na, ginawa na ni ano yan eh, ginawa na ni ganito yan, ginawa na ni ganyan yan. Lahat naman na kasi, sabi ko nga, wala nang original sa mundong to. Lahat na, nagawa na ng lahat eh. Ang pagkakaiba-iba na lang is, yun yung the way na kung paano kang bumuo eh. Yun yung way na kung paano ka, regardless kumbaga kasi sa music, meron ding para may distinct. Pag halimbawa, boses pa lang, alam mo na kung sinong kumakanta, di ba? Ayun, sarili mo na talaga yun. Distinct mo talaga. Yun na yung magiging sarili mo, parang gano'n. Oo. Kung merong kakaiba sa'yo talaga, kaiba yung boses mo, ganyan. Parang inborn. Yun. Oo. Sa amin kasi, ang napapansin ng tao yung nagsasabi na parang yung mga kwento is parang, kumbaga, parang nangyayari sa tunay na buhay talaga. Parang gano'n, yung mga kwento. Pero right now, kung style or trademark, wala pa eh. Wala pa akong nakikita ko pa lang yung sarili ko as a common filmmaker na gumagawa lang ng ano eh. Parating ka din dyan. Parating ka na dyan. So parang ako kasi naman, hindi ko naman pine-pressure yung sarili ko na kailangan din pakilala sa akin na style ko or trademark ko. Hindi ko pinipilit eh. Basta as long as nagagawa ko kung paano na nakakapagkwento ako sa tao, okay na yun. Parang gano'n. Alright. So, ikaw ba merong all-time best actor para sa'yo? Napalocal sa foreign? Sa local kasi, syempre, John Lloyd Cruz yan. Yun! Pa-love story or ano yan. Sa mga ano yan. Sana nga, gumawa na ulit ng pelikula eh, no? Sana nga. Idol ko rin yun eh. Kahit tastig ka, pag John Lloyd Cruz na pelikula, papanoorin mo eh, di ba? May mga kilala akong ganun eh. Iba eh. Kahit ako pero pinapanood yung pelikula ni John Lloyd Sara eh. Parang kumbaga sa
Parang hindi ka magkasawa pag yun ang actor mo. Kaya, ulit-ulitin mong palabas. Si Mon Confiado, yan. Simon, yun. Oo. Magaling din, yan. Actor din yun. Mag-character din. Yun. Ito, pare. Medyo nabablanko ako sa mga pangalan. Actually, makakalimutin kasi ako sa mga pangalan. Kaya pag mga tinatanong ako ng mga sino yung ganito, ganyan, nawawala. Kahit nga, kakilala ko, minsan nakakalimutan ko. Hindi ako matandain sa pangalan. Ayun, pare ko. So, ito personal question, ha. Sana masagot mo. Oo. Paano mo napapatiling kagwapuhan mo tsaka kakisigan mo? Ano ba sikreto mo ngayon? Dahil pandemic. Wala na ba nga eh. Wala, lang. Kumbaga, siguro, hindi naman siguro ito yung maintain, no? Kasi, naman, may stress din tayo. Pero, parang, maging positibo lang doon sa tingin mo sa, sa buhay. Sobrang maraming magdi-disagree doon, no? Pero, ganun ako tumingin sa, ganun ako tumingin sa life. Parang kahit may nangyayaring negatibo, meron pa rin positibo nangyayari. Hindi na balanse naman ang mundo. Kumbaga, yun yung tingin ko. And nakakatulong yun sa well-being mo, sa buong mo, pati loob, labas mo ng pagkatao mo, nakakatulong yun eh. Di ba? Yung pagiging positibo. Yun. Pero siyempre, yung mga negative comments na sa mga ginagawa mong short film, di ba? Minsan na-stress ka, di ba? So ano naman anong pag-tanggap mo doon? Paano mo tinatanggap yun? Actually, negative vibes na. Like, dalawa kasi yung klase ng negative comments sa sa comment section namin sa mga films namin, no? Isang negative comments na galit sila sa mga karakter, ang ganito ganyan. And negative na kumbaga pangit daw yung pangit yung gawa, pangit yung short films. Ganun pa rin naman ako eh. Kumbaga, even nung nag-start ako, hindi lahat mapi-please mo eh. Meron ka lang talagang target market. So, even with the clients, no? Hindi lahat mapi-please mo eh. So, meron ka pa rin kailangan mag-focus ka rin sa target audience mo eh. And kapag nag-comment sa'yo ng negative, tinitingnan din namin, baka tama naman siya, no? Makatulong. Pero kapag mas mataas yung comments ng mga target audience mo, syempre, yun yung nakakapagpabigay pa rin ng confidence sa'yo, no? Kasi ilan lang naman yung mga negative comments eh. Pero yun yung mga minsan tama naman din yung sinasabi nila na nakakatulong din naman para mag-adjust kami, no? Actually, may mga nagsasabing ganon. Tapos in-adjust namin. Like, may comment sa amin, mayroon kami kasi nilabas na episode, 2 sequences lang siya, tapos sobrang haba ng sobrang haba ng dialogue, 2 lang sila doon. And yun nga yung comment sila, ang haba, ganyan. So nag-adjust kami. In-adjust namin. Pero yung kinomenta nila na yun, 1.2 million views siya. Wow. Isa siya sa pinakamataas na video. So hindi pa rin hindi pa rin nakakapag-down sa amin yung mga ganong comments. So yung negative na yun, positive para sa inyo. Yung negative na yun, naging positive sa inyo. May minsan ganun kasi may realization sa amin. Baka sobrang haba naman nung ganyan. Tsaka minsan, yung nabanggit mo nga na galit sila sa karakter na yun, minsan, di ba, effective yung paggawa mo ng pelikula. May tinamaan, di ba? Sabi ko nga lagi sa mga nagiging actors ko, actually, ang bida dito, kontrabida eh. Kasi sobrang, yung character nyo, ida-drive nyo yung emotion ng tao eh. So, kahit kontrabida ka dito, sobrang, dapat maging proud ka pa rin. Kasi, yun yung mga bubuisit sa tao eh. So, more of yung short films kasi namin actually,
nilalaro namin yung emotions ng tao, which is yun naman talaga dapat. Kailangan ma-drive mo yung emotions. Hindi lang nila sabihin, hindi kami na excite sa mga comments na ang galing mo direct, ganyan. Ang ganda ng pelikula. Pero mas na-excite kami kapag yung mga comments na na buisit sila, yung akala mo totoo yung nangyayari. Yung buisit sila sa yung mga comments na na ba't hindi ka magtrabaho? Laki-laki ng katawan mo. Parang kinakausap nila yung character na parang totoong tao. So mas doon kami natutuwa compare sa mga comments na kumbaga pinupuri yung yung mga gawa, parang gano'n. So yun. Kasi yung minsan narinig ko din sa mga kahit sa mga teleserye. So ganoon din pala sa inyo, meron din palang nangyayaring gano'n. Compare sa teleserye kasi kami nakikita na kaagad namin yung yung sa comment section yung emotion ng tao. So maganda. So kapag nagbasa ka ng comments, medyo mabigat kasi galit na galit sila sa mga kontrabida. So direct nabanggit mo kanina ito, medyo patapos na tayo, balikan ko lang konti. Oo. So ilan yung karakter mo diyan na nahawak? I mean mga artista mo na talagang nasa project mo. Actually hindi sila hawak pero they are my friends lang naman. Kumbaga mga kaibigan ko na kapag nilapitan ko kumbaga sila yung mga nandiyan kagad. So sila yung mga umaarte, tumutulong sa atin ng paggawa ng and kapag may mga projects din naman, sila rin yung mga una nating kumbaga binabahagian ng mga proyekto. So ganun lang, kumbaga tulungan. So yun. So kumukuha rin kami ng actors outside. Kumukuha rin naman kami. Kumbaga yung script na ginawa mo, kung ginagawa mo pa, ay ina-act pa mo na sa kanila. Ganun ba kanina pagdarinig ko? Sa kanila, sila yung una kong mini-message kung okay ba sila sa schedule. Tapos pag okay sila sa schedule, minsan nauuna pa yung tatanungin ko sila ng schedule nila. Anong schedule? Pwede ka ba sa ganitong araw? Pag pwede sila, o sige, gawan kita ng script, gawan kita ng story. So minsan ganun, nauuna yung actors ko. Galing. Para sure na may aarte na dun sa araw na yun. Ayun, direct. Parang kinain ko na lahat ng oras mo yung araw. So, ito na lang. So, dahil nandiyan ka sa industry na yan, ano naman yung advice mo sa, siyempre, susunod sa maging filmmaker na kagaya mo? Yun, sa mga aspiring filmmaker, oo. Kung passion nyo talaga to, tiyagain lang natin na kumbaga medyo mahirap lang yung sa simula. Ang dami mong i-invest, hindi lang oras, hindi lang panahon, pero yung kumbaga mag-invest ka rin ng gamit, and then baka maramdaman nyo na walang bumabalik, pero patuloy lang kayo ng mag-aral, mag-invest kayo sa sarili nyo kasi magbubunga din lahat yan. Kumbaga, hindi man ngayon, hindi naman kagad resulta yan. Kumbaga, pero habang tumatagal, mas lalo kayo nag-grow as a filmmaker. Yun yung wag nyong ihintuan, yung pag-grow nyo as a filmmaker kasi kapag sobrang laki nyo na, hindi natin alam kung ano yung mga possibilities na pwedeng mangyari sa career nyo. Kasi nung nagsisimula lang din ako, wala akong makita sa future ko noon. Kumbaga, hindi ko blinded ako kung ano yung mangyayari sa sa future ko as a filmmaker. So, yun lang. Dami ko na yan sinabi. So, through time, pag talagang ginagawa mo lagi, made-develop lang yung yung talent mo. Ayun, Direk. So, Direk, maraming salamat sa iyo sa oras. Yes, thank you rin. At pwede mo ba sila maimbitahan sa ating channel?
Sa Sa channel mo tsaka sa channel ko. ayun, subscribe kayo kay Richard Logro TV ba? Or Double ano Arts yun? TV. Oo. Yan, subscribe kayo, supportahan nyo yung mga content creators kasi talaga nagbubuo sila ng time para rin silang mga filmmakers and different artists, no? Nagbubuo sila ng time to entertain you guys, magbigay ng mga informative contents na kumbaga makakatulong sa pang-araw-araw nyo. And effort din yan. Kumbaga, nag-invest sila ng time saka ng, kumbaga, siyempre, ng pera para hindi naman libre ang mga gamit, no? And also, please do subscribe sa aking YouTube channel, Edmer Guanlao. So, yan yung aking YouTube channel personal, and for Cinemere Films, nandyan yung mga contents namin sa Cinemere Films, and also on Facebook, mas focus kami kasi ngayon sa Facebook. Please follow us on Cinemere Films Facebook page. Check nyo lang Cinemere Films. We have series na entitled Cine Kwento Shorts. So every week yan, pwede kayo mag-binge watch from episode 1 to episode 19 ngayon. Panoorin natin yan. Marami-rami yun. So mga short films yon. And also I have my Facebook page, Edmer Guanlao, sa Facebook, Edmer Guanlao. And also Instagram, TikTok, Edmer Guanlao. Yun. May content din pala ako sa TikTok. Kung gusto niyo ng mga tips na mabilisan lang. Yun, Sir Derek Ramsey or Edmer Guanlao. Maraming salamat, Derek, sa'yo. At Thank you din. At marami kaming natutunan sa'yo. Words of wisdom, mga inputs, experience mo sa buhay, sa filmmaker. Talagang malaman. Thank you din sa pag-invite sa akin. Always yan. Maraming salamat. So sir, God bless at kita-kits ulit. Alright.